Ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin Yes, ko. sir. And I actually made good of it, What sir. prompted? No. What prompted you to say that? That the former president will return to the Philippines as soon as possible. The vice president was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be That the was where he was legal- born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as Di ba? Executive privilege. But ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear. I must state it very clear that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo. Kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang pahuli sa mga balita, issue at reaction. Kagaya nga nito. Oo, hindi mo malaman kung ano isasagot, na taranta, na utal. Oo, yung angas na nakikita natin noon habang inaaresto niya si Tatay Digong, medyo kabado at nararatel siyang sumagot ngayon dahil ito mga senador na mismo ang nagtatanong kung bakit niya ginawa yun. Bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon na makausap o makarating si BP Sara kay Tatay Digong. Yan ang tanong ni Jinggoy. Kasi naranasan daw nila yan noong panahon ng nakakulong sila. Tama nga naman, may punto nga naman ito. Oo, kahit anak ka pa ng kung sino, kung halimbawa ay meron kang kamag-anak na nakakulong, pwede naman papasukin yung miyembro ng pamilya. Bakit hindi pinagbigyan? Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaksyon. At Atty. Kaufman, merong binigay na bagong update. At ito, ang nakakabuwisit dito, yung kung paano, yung sinasabi ni Senator Bongo, bakit hindi nyo bakit ginawa niyo yun? At kailan niyo ibabalik si Tatay Digong? 'Di ba? Totoo nga naman. Bakit niyo ginawa yun? Wala naman palang red notice, wala naman palang warrant of arrest. Ang warrant of arrest na umabot pa ng ilang oras. Tapos kung paano niyo, pinakita rin sa video kung paano niyo hinatak. Bakit kailangan mong hatakin yung abogado? Yan ang sabi ni Amy dito. Pero kahit pa ganun ang ginawa ni Amy, hindi pa rin na tayo basta-basta maniniwala. Malay mo, meron silang balak o meron silang gustong ipatunayan, kunwari, na siya ay ganire. Malalaman natin yan kung ano yung gagawin niya. Abangan natin ito ipapasok na natin kung paano, ano yung pangyayari kahapon. Kahit ano pang palusot ang gawin mo, lumabag ka sa batas Yun. ng mga Pilipino. Tama. Tila sa isang pambihirang pagkakataon, sinupalpal ng senador na si Jinggoy Estrada ang CIDG General na si Nicolas Torre III matapos mga tuwiran na tila upon his order, ipinag-utos raw nila talaga na hindi papasukin si Vice President Sara Duterte bilang abogado ng kanyang ama. Gigil na lumabas sa Senate investigation ang senador na si Jinggoy Estrada kung saan harap-harapan itong tinanong si General Torre kung para sa kanya ba tama ang ginawa nito na bukod sa pinagbantaang hihilahin ang dating Pangulo o ang sino mang abogadong nakapalikod rito. Hindi pa raw nito pinapasok ang ikalawang Pangulo na mismong anak at abogado ni President Duterte. Sa patuloy na katanungan ng senador na si Jinggoy Estrada, tila ipinapahiwatig nitong nilabag raw ni Torre ang Bill of Rights ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ayon sa Section 1, no person shall be deprived of life,
liberty, or property without due process of law. Doon pa lang, nagkaroon na ng paglabag. At doon sa pag-aresto, nagkaroon ng matinding paglabag. Bakit? Bakit nagkaroon? Inaresto nyo, wala naman palang warrant of arrest na may pakita nung oras na yon. Nung sinusundo si Tatay Digong, wala pang warrant of arrest. 2 oras, ayon sa hearing 2 oras daw di umano, doon lang nila nahahawakan yung warrant of arrest. Pero wala yung hard copy. Yan. Meron ng paglabag doon. Pangalawa, walang red notice. Oo. Bakit mo huhulihin ang isang tao na walang warrant at walang red notice? Paglabag na yon, 'di ba? At ito pa. Oo, nung dumating na si BP Sara, sa may Villamor Air Base, anak yan. Anak. Hindi mo binigyan ng pagkakataon at ikaw ay nagyabang. Oo, nagsalita ka na ikaw ay commander. Ako ang commander dito. Oo. Hindi papasok yan. Ang yabang mo. Ang yabang mo noon, mga oras na yon. Pero eto ngayon, nung tinatanong ka, hindi natin malaman kung nasisino ka na o yung sobrang kabog ng dibdib mo ay umabot na sa ngala-ngala mo kaya hindi ka makapagsalita ng maayos. Ito raw ang hindi nalalaman ni General Torre na nilabag niya mismo oras na nangyari ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dahil dito, nagkomento ang maraming netizen maging ang ilang mga abogado na pinatunayang lumabag at maaaring kasuhan ang general at CIDG chief na si General Nicolas Torre III matapos... Maaring kasuhan. Pwede nga siya makontempt kahapon . Hindi lang natin alam bakit. Parang mahina ata. Pangising-ngisi lang si Amy Miranda. Oo, pangising-ngisi lang . Wala siyang, hindi natin malaman kung ano to, bagong playbook ba ito, o talagang super drama, o bagong teleserye ang tatahakin natin. Hindi natin malaman. Kung ano yung napapanood natin kahapon, wag muna tayong basta-basta maniwala. Mamaya, sa dulo ng ating video, sasabihin yan ni Senator Bongo. Ang ganyang tila illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Narito at panoorin ang full video kung saan hindi nakapagpigil si Senator Jinggoy Estrada at sinupalpal ang general na si Nicolas Torre III. Narito panoorin ang full video. At ang sabi mo, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... I am asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuffed him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Nandito kinasuhan sa ibang bansa bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak?
Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who issued the anong warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. So I came across this video surfacing in the social media and also in the internet about the almost heated argument of former President Rodrigo Duterte and Police Major General Nicolas Torre. Watch this. Ang anak mo pupunta dito. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng kung gano'n, okay na po. Hindi niya papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo. Ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. pinipili mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, Based on the conversation between Duterte and Torre, I have several key points to mention. Duterte explicitly stated that he wanted to see his child, and he was referring to Vice President Sara Duterte. He also implied that Sara Duterte is his personal counsel. And Torre responded with a quip, "Di namin papasukin upon orders." Then Duterte sought clarification and he said, "Let's make this clear. Di nyo siya papasukin?" And then Torre responded and said, "Yes, sir. Di namin papapasukin." Checkmate. Under Section 12 of the Article 3, which is the Bill of Rights of the 1987 Constitution, any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If that person cannot afford the services of counsel, he must be provided one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Since Diba? Dapat may due process kayong binigay. Ikaw ang nagdesisyon, higher. Oo, desisyon mo ang nanghibabaw. Ang tapang mo, yes sir, hindi ko papapasukin. Yan ang katagang binanggit mo sa video. Mapunta tayo dito. Dito mo napakaganda at nagkaroon tayo ng update mula dito kay Attorney Kaufman ay nagbigay ng isang magandang panayam para maintindihan natin. Ito, bibigay ko sa inyo. Good afternoon, Philippines. I hope to have some announcements today regarding the composition of the defense team. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to have to wait and find out. Oh, I thought you were going to announce I it. know, lots of suspense, but be patient. He said that she will not announce only the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the That team. might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right. But just to clarify, that it's within the day. We expect this within I the day. expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. Mm. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. Mhm. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need. So it's No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator. That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The vice president was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be That the was where he was legal- born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as Di ba? Ang pagkaalam niya ng abogado ni Tate Digong, illegally detained. Kailangan balik sa bansa natin. Di ba? Salamat po, attorney, at talagang grabe yung pagtulong mo kay Tate Digong. possible. so that will be your route to be able to bring him back. You will be filing petitions or appeals to bring him back to the Philippines. Well, I think you're prior trying to the draw me confirmation. on the chronology and when I'm intending on introducing an application for interim release.
Interim release is part of the course of this Interim institution. release. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it's appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. Uh-huh. People How was- love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has right. the proper defense. Is this the first time you've encountered the president also? This particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC, and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits. I've told you that right from the start. Sir, we But are he's been- FW versus Philippine working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Yeah, nothing. All right. Sir, you mentioned as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your Illegally detained, not legally detained. illegally detained. Yes. So you and the president were already able to tackle, more details about the case yesterday. Well, in the first few days, I'm helping the former president with his humanitarian needs and concerns. I'm helping him settle in here because things at the International Criminal Court do take some time, unfortunately. I wish it was speeded and it was, but it isn't. And so at the present moment in time, I'm concentrating on that aspect, helping him settle in. Di ba? Illegally detained. Yan ang yan ang laging sinasambit ng abogado ni Tatay Digong. Sana, bago mag-birthday si Tatay Digong, maaprubahan yung interim. At makalabas si Tatay Digong at kung papalarin po, makauwi na. Yan lagi ang hinihiling natin. Ay nako, eto na. Nagkabistuhan na dito. Talagang todo tanggi, no? Kambyo. Biglang kumambyo ang mama. Hindi natin alam kung anong dahilan niya. O talagang, medyo mapapaisip ka na lang eh. Ganto sila maglaro, sabi ni Aling Ledesma. Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Kasi Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, that's already- fine, but it's in yes. the interview. And it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother was I trying to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm They happy asked to hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain, ma'am. Let me explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang hindi on yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That is- pagkaintindi that is namin, the whole apat ang truth, ma'am. nagplano. that is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of course, mapakiyaw-kiyaw is- dun sa yes, ma'am. sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Napakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung Yes, nagsalita ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive I- privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear. I must state it very clear that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kami- isang grupo na Ang- nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that is all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Ano yung effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're including into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already a I'm very thin confining- dividing line
between what transpires in a room between I will- cabinet I will- members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt ma'am executive privilege. It was mainly because of the statements of the nako. former president in Hong Kong that Napaikot na naman tayo. Ito yung sinasabi natin na sabi ni statement ni Senator Bongo ha. Ito, makinig kayo mga kasama ha. Para maganda, huwag kayong basta-basta maniwala doon sa kanina ha. Kanina, yung babae. Hindi natin alam yung bagong laro nila. Eto, pakinggan natin si Senator Bongo. Pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa. Meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung anuman ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon, in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya sa March 12. You may check the records po. Importante, masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya. Na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Mejaldea na noong unang bumisita siya sa detention cell, ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na siya mag-medyas. Hindi na niya kayang mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Mejaldea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon.
yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nakiusap. Pwede ba akong pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamor Air Base. Pero nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lamang po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Tama. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Diyan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact,
Si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Madam Chair, this is now a matter of principle, justice, and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng hustisya? Kapag may Pilipinong nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o suriin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at ang ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Sa huli, bagamat andon si Tatay Digong na buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya, tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga, para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga kababayan natin Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Mistur lang inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na husgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was indeed the saddest day in our history. Sana po, hindi na po ito maulit. Grabe, no? Yan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Pilipino, pinagkalulo, wala namang kaso sa Interpol, hindi tinatanaw yung jurisdiction ng ICC, walang warrant na may pakita, walang red notice na may pakita. Ilang oras na lumipas sakalang nilabas yung warrant. At yung pagtrato, doon nagalit ang sambayan ng Pilipino. Yung pagtrato, hahatakin ko yan. Yan ang katagang binibitawan
Kaya ka na-boldjack ni Jinggoy eh. 'Di ba? Mamayang hapon mga kasama, meron tayong upload